Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kung kayo'y naman nanonood siguro sa labas ng Pilipinas, hapon pa doon, Reza. Ano? And welcome to another live broadcast. Sangayon po sa banal na kasulatan, sa Colossians, ito ang sinasabi ni Apostle Paul, and he wrote this, "As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him, rooted and built up in him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving." Yan po ay ayon sa Colossians chapter 2 and verses 6 to 7. Alam mo, Reza, itong talatang ito ay naging gabay natin. Napakaganda sapagkat last week ay nagkaroon tayo ng tinatawag na Ecclesia Conference. A very distinct conference. Palagay ko tayo lang ang mayroon ito eh. A conference ng mga churches. Ano po? And alam nyo, ito'y face-to-face, and then sinamahan tayo ng iba't ibang lighthouse churches all around the country and even abroad. At sa gabing ito ay pagkikwentuhan po natin ang lahat ng mga pinag-usapan, ang review natin ng Ecclesia Conference na yan sa ating What's Brewing. Tama po yan, Bishop. And of course, more of the Eclecon pa rin po sa ating Espresso Self, this time with some of our key people involved in the different teams who served and ministered during our event. Abangan niyo po ang ating kwentuhan mamaya with Des and Shairu. And in Health Talks naman po, dahil kahapon po, Bishop, ay International Day of Persons with Disabilities, ay Deaf Ministry naman po ang ating focus. Joining us later is Miss Daisy Koo to shed some light on how to learn the basics of sign language to communicate with our deaf brethren. So we hope you'll be blessed with our topics tonight. Join us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Ebra. Ang pag-uusapan pala natin dito what makes a church at kung ano yung mga features ng mga ministries, ano? Well, that's good. Ako po si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Ayan. Munti ko makakalimutan yung kape ko na nandito doon no? Iyan talaga ang live Oo nga. But anyway, maganda po na sa ating live na ito ay mapag-usapan natin ang kaganapan last week sa Lighthouse Bible Baptist Church. At alam niyo po, huwag kayo maninibago sa mga pag-uusapan natin. Kung kayo man po ay medyo hindi po kayo familiar sa mga nangyayari sa mga katulad namin mga Bible Baptist churches, ay okay po ito. Makinig lang kayo. Sapagkat mahalaga na ang lahat po sa atin ay nakauunawa kung ano ba dapat ang isang church. Right. Actually, last week po, Bishop, Yes. naging parang intro na po natin kung ano po yung Yes. kailangan abangan sa Ecclesia Conference. And of course, yung mga principles, some of the Yes. principles behind. Yun lang term mismo na ecclesia. Ecclesia. No, hindi naman familiar ang lahat ng tao kung ano ba yung ecclesia. Baka akala nila ito ay foreign, of course, medyo foreign, pero hindi po bago ito. But that is just the meaning, no, of what a church is. It's a people. Ano po? Well, we welcome sa ating programang ito ilang kapastoran, and they were present last Eclecon. Shortcut na lang natin Eclecon yung Ecclesia 2023. Conference. Yes. And we welcome them sa ating, of course, Lighthouse Cafe. Iba-ibang lugar to, Reza. But of course, narito naman yung dalawang gwapo. May kasama po tayong mga Yes. co-hosts for Yeah. today's What's Brewing. Well, Kasama actually, bahagi sila ng ating pag-uusapan. Ano Opo. ba talaga ito Of course, si Gabi. Kilala mo ba si Gabi? Medyo po. Medyo, oo. And of course, si Attorney Moses Rivera. Ano? Sama-sama ngayon tayo dito kayo, iba-iba yung segment ninyo. Bihira tayo magsama ng ganito. But of course, we welcome ang mga kapastoran. Unahin na natin yung pinakamalayo. Pero parang isang norte, isang Sino south. po dyan? Okay. Well, ito regular natin ito. Itong si Pastor Bong Escala, of course, ng Lighthouse sa At Cainta. birthday din po niya. Happy Happy birthday, birthday, Pastor Pastor Bong. Bong. Happy birthday po. Ay pala maganda ang ngiti mo no? Okay? And then, Pastor June Sombiluna, no? Doon naman sa Lighthouse sa Pilar, Bataan. And then, meron dito si Pastor Eman Prado. Ito naman sa Camarines Sur ito. Lighthouse doon sa Calabanga, malapit sa Naga. Okay? Kalahati yata yan ng Naga at ng Goa Anyway, at ito pa, isang malayo pa ito. Medyo talagang malayo sa norte. Kawayan, Isabela.
Pastor Jojo, ano nga? Tuazon. No? I'm sorry ha. Pastor Jojo Tuazon ng Metropolitan Bible Baptist Church, Kawayan, Isabela. Bumati muna kayo. Pastor Jojo, una ka. Bati kayo sa ating oo po. Magandang gabi po sa inyo lahat at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Lighthouse Cafe. Yes. Sa panguna ng butihing Pastor Bishop Ruben Abante. Magandang gabi po sa lahat din ng mga kasama nating mga kapastoran at mga co-host po natin. Yes. Salamat po. Thank you. Alam mo, nagmotor kami sa kanila noong nakaraan. Kawayan, motor lang. Masarap din ang kape doon sa kanila eh. Para may coffee, para may parang coffee shop ka na rin eh, no? Doon sa ibabaw ng ano, di ba? Wow. Oo, meron tayo at May konting kapihan na rin lang, kayo. mga Kalinga coffee ang iniinom dito namin. Oo. Okay. Kalinga coffee. Oo. Of course, Pastor Eman Prado. Ito first time ito sa atin dito. No, Pastor Eman, bumati ka. Good evening to everyone, Bishop, Yes. sa lahat. Mga kasamahan din sa ating pong Lighthouse Cafe, at sa mga host po, makasama niyo po dyan, at sa lahat po ng mga naka-tune in po sa ating programa. Yes. It's a great privilege po na naimbitahan po ang inyong pong input sa unang pagkakataon na join po sa Lighthouse Cafe. Thank you so much. Ikaw ngayon ay nasa Calabanga, no? Sa bahay po sa Naga. Sa Naga. Very good. Of Pero course. tutulog din po ako sa Calabanga. May opisina din po ako. Nandito po ako ngayon din. Mahina po ang signal po doon. Yes. Okay. Pastor John, bumati ka. Magandang gabi po, Bishop, at magandang gabi rin po sa mga kasama nating mga kapastoran. And again, isang pribileyo po muli, Bishop, na makasama sa ating Lighthouse Cafe. At yun nga, pag-usapan ang karatapos lang po natin na Eklikon na naging ay tremendous blessing to all na dumalo po. Magandang gabi po at happy birthday, Pastor Bong, ha? Ayan. Pastor Boy, ikaw na yung susunod. Kumusta ang birthday boy? Golden sipon at golden ubo. Well, magandang gabi po, Bishop, at magandang gabi rin sa iyo, Reza, at sa lahat ng mga kapwa natin, Pastor. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. At lahat ng mga sumusubaybay po sa ating Lighthouse Cafe, at isang napakagandang segment na naman o programa ang ating tatalakayin ngayon tungkol sa mga eklesiya at mga ginagawa pagkilos ng eklesiya. Magandang gabi po. Pag-uusapan natin kung ano ang dapat what are we made of? What defines ecclesia? Pero bago ang lahat, palagay ko'y bigyan natin daan, Reza, ang isang video. Opo. No, that puts together lahat ng ating naging diskusyon ng mga ministries tungkol sa what a church is. Okay? According to God's Word. No? At kung paano tayo bumabagay o nagkukonforme sa ating kapanahunan ngayon. So bigyan daan po natin ito. Watch this. The Lighthouse Bible Baptist Church stands solely on God's Word as our basis of ministries. Our ministry structure is not based on the wisdom of man and of the world. We do the ministry as the Word equips us. As found in Romans chapter 12, we have taken it upon ourselves to pattern our gift-based ministries according to the grace that is given to each and every member of the ecclesia. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministry. Or he that teacheth on teaching. Or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth, with diligence. He that showeth mercy, with cheerfulness.
So as we do the ministry, as we work together and serve with one another despite our limitations and challenges in obedience to His Word, God's grace works in our lives, enabling us to be one living sacrifice, holy and acceptable unto Him. Therefore, all ministry engagements are results of how God's Word is taught and how this truth is made alive in our lives. That for everything we do, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Okay, yan po ang isang video na nagbigay summary sa lahat ng pinag-usapan. And you will notice na ang karamihan po niyan, ang laman ay ministry. Sapagkat we believe na ang kabuuan po ng ecclesia or church ay kinakailangang ministry. Now, for a long time, Ressa, at Gabby and Attorney Moses, at lahat po kayo. And of course, we welcome Dr. Robert sa ating kalagitnaan sa Zoom. Ano po? For the longest time, alam natin that churches like ours, or Lighthouse Bible Baptist Church, ang gagawin lang natin is to fulfill the Great Commission. Okay? But in most cases, ang laman ng Great Commission, of course, is preaching the gospel, okay? And delivering the message of salvation to everyone, and have everyone trust Jesus Christ. And then baptize them. And then, ang maliit na focus yung teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Kaya in most cases, churches or pati mga Baptist and evangelical churches just devote everything that they do para ang gospel lang. But tayong mga Baptist, for example, tayong Lighthouse, we are actually focusing on building up everyone. Okay? So that a Christian may not just be a Christian. No? And the whole church, which is composed of many people, ano po, ay buong kumikilos. Kaya ang nangyayari ay lahat ay kumikilos, lahat ay nagiging bahagi. And everyone would minister to one another as also we minister to everyone around us. Okay? Well, Pastor Jojo Tuazon, you've been in the ministry very long. No, ilang taon na yata, parang nasa 40 years ka na yata eh. 41 years na rin po ako. 41 years, yes. What can you say about what I said? Na hindi lang tayo yung bang dekahon o yung simpleng Great Commission, but the rest of our people do not understand what we need to do as a church. Yeah, gaya nga po ng nabanggit ko sa preaching ko na yung mundo ko nung araw, umiikot lang talaga doon sa Matthew 28, 19, and 20. Kaya maganda po yung na-open up din ako at maraming mga kapastoran din doon sa konsepto na hindi lang tayo doon po focus sa tinatawag na mandato natin, kundi meron pa palang marami pa palang pwedeng magawa ang isang eklesiya bukod doon sa preaching and educating the people, after nilang maligtas. Ang dami pa pala, Pastor. Kaya nga, parang na-overwhelm nga ako doon sa dami pa palang pwedeng gawin ng mga simbahan natin, ng mga miyembro. Kaya, ang nangyayari tuloy, yung mga miyembro, nakaupo na lang, makikinig lang ng preaching. After that, uwi na sila, babalik na lang uli yan sa next Sunday. So, walang nagaganap na talagang equipping sa mga miyembro para magampanan nila yung ibang mga sinasabi ng banal na kasulatan, gaya ng text na yan sa Romans chapter 12. Parang ang bahagi lang ng mga miyembro umattend, makinig, mag-obserba, manalangin, kumanta tapos po. mag-special number, kumanta, makiawit, mag-congregation o mag-praise and worship, and then mag-offer ng kaunti, and then uuwi na. Next Sunday na lang ulit. Magkikita na lang ulit next week. Pagkatapos, pag nagkasakit, tatawagin si pastor, may sakit po, panalangin niyo kami. Ayun. Alam mo, Pastor Jun, ikaw, familiar ka sa maraming mga churches, no? Yung kaganapan. Naobserbahan ko, meron mga churches actually ngayon na yung music nila, halimbawa, praise and worship and everything, sila'y umuupa, no? Para nagko-contract sila, nag-outsource ng maaaring mga banda and everything na hindi naman bahagi ng kanilang churches.
and they will do the music for them. Okay? Kaya yung mga members, makikinig na lang sila and they will just enjoy the music. What can you say about that? Well, yan nga po ang isang malungkot na bagay sa mga churches, ano. Hindi natin nakita yung kahalagahan na ang lahat ng mga ministry ay dapat ginagampanan ng church, yung kanilang mga functions, ano, particularly when it comes to music. Mas maganda pa rin kasi na native sa atin, ika nga, no, yung ating music, so that we can really express kung ano po ang kinakailangan nating i-express through songs. Sabi nga doon sa Ephesians ay our hymns, our songs, spiritual songs, ano. So tayo po ang dapat gumaganap niya, hindi po yung ibang mga tao, Yung mga because members mismo. dapat po nating maintindihan na tayo po ang nakaranas ng biyaya ng Diyos at karapat-dapat lamang na sa pamamagitan ng ating mga awitin, maibalik natin ang kapurihan, ang kalwatian sa ating Diyos. That's great. Pastor Bong, ito very specific ang mga tanong ko sa inyo, no? Ikaw naman, pamilya ng pastor, di ba? In fact, may kapatid kang pastor. You are very involved. Minsan, ang iniisip ng marami, ang church, gawain lang ng pastor at ng kanyang pamilya. So, others would be, indifferent sila. No? Bahala na si pastor dyan. What can you say about that? Ganun po ang nangyayari talaga, Pastor, kapag ang mga members ay hindi sila aware that they are actually a part of the body or the church. Kasi katulad nga po, Pastor, na kapag hindi aware ang mga members dyan ay kahit magbigay ng maraming encouragement or challenges or exhortation, kapag nakikita ng iba na ang kumikilos lang at ang nakaunawa lang ng ministry ay yung pamilya ng pastor, di sila lang. Yes. It's a way of understanding po, Pastor. Oo. Sapagkat siguro yung pastor ay sa pamilya niya lang naibubuhos yung kanyang damdamin o yung kung paano gawin ang Oo. So, sila lang ang nakaintindi. Pero kung maintindihan ng kabuuan ng eklesiya ang gawain, ang pagkilos, malamang po siguro, Pastor, ay hindi tayo mag-outsource o hindi lang mga pamilya ng pastor ang gagawa. Okay. Pastor Eman Prado, ikaw naman, you're not just a pastor, pero ikaw ay naging mayor actually ng Calabanga. No? Ibig sabihin, you're being pastor and your lighthouse, no? Ikaw ang pastor ng lighthouse diyan sa Calabanga, Lighthouse Bible Baptist Church. Meron kayong involvement kahit sa governance, no? Meron kayong influence at sa community, laman kayo ng community, meron kayong eskwelahan. Hindi pwedeng hindi kayo maramdaman ng community. Meron mga churches na ayaw gawin ito. What can you say about that? Yung nga po, medyo talagang malalim na pagtsatsaga talaga, Pastor, na sabi nga nila Pastor June, Pastor George, mahalaga talaga ma-educate ang mga members sa church. Kasi lagi po naalala ang Jeremiah 3:15, kung paano sinabi ng Panginoon, I will give you pastors according to mine, it shall feed you with knowledge and understanding. Kasi tulad po ng nagpapastol talaga sa tupa, ay talagang pinagtsatsagaan po na bibigyan mo talaga ng matinding instruction. Yeah. Kasi pag hindi po talaga nakakaintindi ang mga members, ay may stress lang po talaga ang pastor, pero talaga pagtsatsagaan po. Kasi galing po sa government. Executive power din po hinawakan ko, mayor. Yes. Parang shepherding din po yun. So nakita ko pag hindi mo rin tinuruan mga staff, ang mga government officials, kahit sa legislation, kahit sa mga barangay officials, ay mahirap po, nagbabanggaan. Kahit po we have enough funds, kahit po we have manpower, pag hindi po na-organize sila, mahal pa po yung based ministry. Kasi kung sa pamilya nga, kahit dalawa lang anak po, hindi na-organize, mahirap din po Kailangan na sa church. Ako naniniwala, pinakamakapangyarihan na institusyon na itinatag ng Diyos ng church. Sabi ko nga, na-discover ko po, mas marami pang pwedeng maging ministries sa church kaysa sa government. Okay. Dapat
ang government ang gumagaya sa church kasi marami pala tayo dapat halungkat na mga Yes. pwedeng gawin kasi nalintulad po tayo sa building. Yes. Yung sa First Corinthians 3:9. We are a husbanding and we are God's building. Kasi as an engineer po, nare-relate ko po yan eh. Yeah. Kasi pag nagtatayo tayo ng building, ng structure, kailangan lahat ay may function eh. Yes. Lahat gamit, mula pundasyon Right. hanggang sa partition, hanggang sa kisame. Lahat may gamit po. Kaya hinalintulad po sa church din eh, yung fitly joined together sa Ephesians 4:16. Kapag hindi lapat ang bawat isa, hindi naglalapat at nagkakaisa. At Yun, nagsusupply lapat ang bawat isa. Hindi Maganda madagdag yun. ng simbahan. Fitly. Kaya po, Fitly joined. maganda pong ituro po talaga yan. Maganda Yes. kasi sa conference. So, dahil kahit nga tagal na nandiyan na, natututok na sa pagtuturo. Pero yun ang po ang problema pag uuwi, din kasi ano tayo sa tradition eh. Kaya kanina napakinggan ko yung paulit-ulit, dikahon po tayo. So dapat mag-depart po tayo sa traditional sistema ng church. Marami pong pwedeng gawin ng church. Ako hindi niniwala na ang church ay ilang araw lang. Araw-araw tulad ng gobyerno at ng pamilya. Araw-araw may ginagawa. Dapat po ang church araw-araw. Araw-araw may ginagawa. Araw-araw, church. Oo. Si Dr. Robert, tatanungin ko, sapagkat siya ay professional ito eh. No, businessman ito si Dr. Robert. And, well, of course, pero ang mga members ng church, Dr. Robert, ay talagang may bahagi. Ibig sabihin yung kanilang fields of expertise, yung kanilang specialization, whatever they may be, professional sa labas, may bahagi sila. Yun ang lumalabas sa ating pinag-usapan sa Ecclesia Conference. Hindi yung hindi pang professional ko, pang career ako eh. Wala ako dyan. What can you say about that, Dr. Robert? Magandang gabi po at sa ating mga manonood ngayong gabi. Ang napakahalagang bagay po, Pastor, na amin po natutunan sa ating eklesiya ay yung katuruan na ang ating pong eklesiya isang katawan ng mga mananampalataya na tumanggap na sa ating Panginoon. At dahil itinuro po ninyo na ang ating Panginoon ang source ng biyaya ng Panginoon, grace. And it is this grace that enables us to walk in Him. Then, wherever the Lord has placed us, we should be able to walk based on the grace that God has given us wherever we are. Kaya, halimbawa sa akin po that the Lord has placed me in a workplace setting, then that grace should flow and that the way that we should walk should be manifested in there na meron pong demonstration ng power, ng pagiging rooted, ng pagiging built up, pagiging established sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya napakalaking bagay po ito na aming natutunan sapagkat sa workplace po ay napakadami pong challenges. Yes. Napakaraming mga potential temptations. And of course, the standard of the world is its own standard, which is totally against the standard of the Word of God. So kung wala pong acknowledgement at pagkaunawa na dahil tinanggap ko na po ang Panginoon sa buhay ko, ay dapat nauunawaan ko na tinanggap ko yung kanyang biyaya at dahil sa biyaya na ito ay dapat akong lumakad in Christ. Kaya yun pong pagiging halimbawa at pagkakaroon ng mabungang testimony sa workplace ay isang bagay na nakikita talaga sa buhay po na isang mananampalataya. That's great. Ibig sabihin, Dr. Robert, even if you are in the workplace, you do not cease to be a member of the ecclesia, of the church. Kaya your being in the workplace is also made a part of the ministry. Definitely po. And doon din po sa Bishop na alala ko po, yung sinasabi niyo palagi, si Pastor Bong, that if we are really in Christ, we will walk with Him in the light. And that this light, for it to become shining in the farthest possible distance, it should first shine brightly where the Lord has placed us. And this is in the workplace. Oo. Well, that's good. Attorney Moses at Gabby,
ikaw, Gabby, you are in the workplace and you are too, Attorney Moses, ano? And pwede mo na palang i-summarize ito, Gabby, no? Yung mga ibang pinag-uusapan dito. Kasi, ang sabi ni Pastor Jojo, hindi ito tayo dekahon na parang bang Great Commission lang. Preach, tapos yun lang. Ang sabi naman ni Pastor June, no? Abay, hindi pwedeng iba ang gumagawa ng ministry natin. Dapat tayo mismo ang gumagawa, tayo mismo ang kumikilos. Ang sabi ni Pastor Eman, no? Organize. Abay, kinakailangan abot natin pati ang government. Hindi tayo detached. Walang separation of government, di ba, no? State. Ibig sabihin, the communities should feel us. Ang sabi naman ni Pastor Bong, hindi lang ito pang pamilya ng pastor. Parang kayo na nag-summarize, Yes, ako na nag-summarize. Ito-drawin mo naman yan. At pagkatapos, ang sabi ni Dr. Robert, hindi lang ito kinakailangan, pati workplace kasama. Hindi ba? So, yun ang kabuuan ng Ecclesia Conference. Kaya pala may Ecclesia Conference para pag-usapan, pagsama-samahin natin ito. What can you say, Gab? Tsaka nagpapasalamat po kami sa inyo, Bishop, kasi kakatapos na Ecclesia Conference natin, pero talagang puno-puno pa rin kayo ng energy. No? They kept mentioning po yung outside the box, but it's not saying na yung mga tinuro po natin sa conference ay mga radical. No? Parang biblical pa rin po, no? As found dun sa ating... Radical. Talaga. Radical, confessional. Pero yun nga po yung sinasabi translation ng pagkilos and impact. And I think yung isang idadagdag ko lang po, Bishop, no? Yung delegates po kasi ng conference na to are church leaders, pastors, even mga members. Members. Everyone. Opo. At So yung mga members from the young to the yes, old. lahat po talaga. So it's not just about, again, yung mga preachers lang po or pastors. It's everyone. Kaya napakaganda po na natutunan po yun ng mga dumalo sa conference. Oh, para ang lahat ay namomobilize. Yes. No? Kasi tama naman, Attorney Moses, di ba? Kinakailangan ang lahat ay namomobilize. Kumikilos. Yes po, Pastor. If I may add, no? Marami po sa huge percentage ng mga content and materials regarding Christianity, whether it be notebooks or mga memes or mga content on social media, kahit yung mga cards, no? It's very focused sa me, myself, and I, no? I will praise the Lord. I will bless His name. I can do all things through Christ. I am crucified with Christ. So, puro ganun yung konteksto and konting-konti lang talaga yung nagbibigay ng pahalaga dun sa pagiging isang eklesiya, no? And sabi nyo nga po, no, it's being out of the box, it's being radical. Pero ako, I see it as going back to the basics because that was really the eklesiya. Hindi naman, kahit ganun yung mga declaration of the apostles and the writers of the epistles that pag binalikan natin yung buong konteksto how they wrote it, it was an example of them kung ano yung ginagawa nila for the ecclesia. And it was always a community of believers working together as a body. At napaganda po na binabalikan po natin yun at binibigyang halaga natin. In the light then, kumbaga, sabi nga ng mga parang eye-opener, eureka moment for them na parang, uy, meron pala mga pero nasa nasa Romans chapter 12, verse 6 to 8 na yun eh. Yes. We just expounded kung ano yung ministries because for the longest time kinahon tayo dun sa thinking na ang konteksto lang ng church ay nandito within the four corners, limited to music, to preaching, to teaching. Pero tayo Everybody should have that walk. Oh, hindi ba? Kaya ang sabi ng Colossians, as ye have therefore received Christ. So, having received Christ, meron na kayong baptism, you all begin a walk. Everybody walk. Para ba nga sinasabi, lahat kumilos. Right. Di ba? But for the longest time, Pastor Jojo, ano ba ang pwedeng, ikay matagal ka ng pastor and marami nang it would be difficult to give a challenge to everyone. No? What kind of challenges are we facing? Kayo mga pastor, no? In having this brought to churches, para bang siyempre magiging indifferent sila, di ba? Ba't isasama mo pa ako dyan? Gawain yan. Mag-a-attend na lang ako. Di ba? Imbitahan nyo na lang ako. What can you say, Pastor Jojo? How can we... Alam mo, paano natin mabibigyan ng pagkagising ang maraming mga churches tungkol dito? kaya nga maganda, Bishop, nasimulan nyo sa Lighthouse. Kumbaga kayo yung trailblazer itong concept na to. Actually, hindi naman siya bagong concept. Nasa Bible nga, ang tagal-tagal na nakasulat yan dyan.
pero dahilan sa wisdom na binigay ng Panginoon sa iyo, talagang na-open up. Ay kayo sa Lighthouse, you're very blessed because you have a bishop na nakita yan. Ako rin naman, blessed din ako dahil I was invited. Kaya maganda sa bawat conference, Bishop, huwag ka nang gumawa ng iba pang topic, kundi yan na lang topic na yan. Yan na lang parati mong pinipreach para open up ang mga churches. That's the only way. Kasi talagang whether we like it or not, we will have some comments na hindi tama, hindi maganda. Kaya talagang kailangan maging ready rin tayo sa gano'n. Pero napakaganda ng talagang na-open up yung ganyang usapin upang lalo pa talaga lumago. Yun naman paglago ang ating hinahabol dito Hindi ba? Alam mo, kahit nga itong Lighthouse Cafe, nakikita ninyo nung araw gusto lang natin magkape. We never thought na ito palang ganitong facility can be turned into a ministry. Right. At ngayon, naging platform pa ng media. Diba? Kaya maraming nakikinabang sa mga ministries na yan na inyong kinikreate. Talagang marami. Hundreds, thousands of people na benefitан dun sa ginagawa nyo. Kaya ang ganda talaga, Bishop. I hope that a lot of churches will follow your footsteps and be able to create those ministries na nakalagay talaga sa Bible. Hindi naman unscriptural yung ginagawa nyo. Hindi naman natin inaalis yung mga priorities natin. Like the preaching of the word. What can you say, Pastor June? Bishop, siguro nga ay since alam niyo po kasi lahat ng mga membership natin came from a faith na kung saan punta lang ng church, uwi, punta ng church. So talagang kinakailangan po magkaroon tayo lalo pag Pasko, pupunta sila, tsaka birthday. Oo. In-depth na teaching, and mai-emphasize natin yung renewal ba ng pag-iisip nila na ang church is not just a place to visit and then sit down and go home, but it's a place of service. It's a place where God is glorified by the flow of the grace sa buhay ng mga manampalataya that will result to action and that will result to the good works na ginagawa natin. So kasi mindset yun dati natin. Yung reference natin ng walk or good works, yung service, lahat yan ay ministry. Opo. Kaya bukas lahat ng ministries. Pastor Bong, ikaw naman, what can you say? Bishop, na tatandaan ko po, gusto ko lang susugan yung sinabi ni Pastor Jojo. Naalala ko noon, nung inuumpisahan natin yan, kasagsagan, at meron kayong ginagawang lecture na do and teach conferences at umiikot tayo. Parati nyo kaming kasama niyan. At ina-absorb ko lahat yung inyong lecture concerning that. So what I did, inutusan niyo po ako na i-institutionalize ang gift-based ministry sa lahat ng mga lighthouses na hindi pa familiar. So I went around, I went to Palawan, I went to Olongapo, kasama dyan ng mga Subic, I went to Negros, at in-spread ko po yung ganyang uri ng ministry sa mga lighthouses. Institutionalizing the gift-based ministry. Palagay ko, Bishop, it's high time, katulad din ni Pastor Joe, kasi kung yan ay yearly na conference, ay matagal. Ang hirap kasing simulan po. Pero kung tutulungan, yung gusto lamang, at tutulungan natin silang institutionalize yung gift-based, we can do that. Siguro across the board, across all members, it's everybody moving, everybody acting, in action, everybody ministering. Fitly joined, ano nga yun? Ano yan? Pagkakabanggit kanina ni Lapat. Lapat. Tama po ba yung term? Lapat ang lahat sa pagkilos. Tama ba yun, Pastor Eman? Ikaw nga, Lapat ang lahat sa pagkilos. Nakakalapat. Oo. Lapat ang bawat isa, yung structure sa bawat isa. Yes. Magkakalapat.
magkakabit at nagsusupply sa Ephesians 4:16. Ibig sabihin, what can be true sa amin dito sa Metro Manila ay maaari maging totoo sa inyo kahit nasa Calabanga kayo. Yes po, yes po. Regardless kung ilan, maliit, sa church ng Panginoon, parehas po ang power eh. Parehas po ang power ng simbahan ng Panginoon pag lahat ay nag-a-apply ng the same principle. Ang gagalakan niyo po sa tatalon, gagalakan din namin. Regardless of size, regardless of quantity ng members. Magamat maganda pag nag-i-increase din yung number. Pero lalo meron kang bagong pulpit, lalong matapang ka na sa mag-preach. video. Quality po talaga ang inano po ng Panginoon. Kasi unang-una, Panginoon, Diyos yan eh. Tayo na yata ang pinakamataas na maghintil, maghudyo. Basta simbahan ng Panginoon, tayo na po yung merong pinakamagandang ministry sa buong mundo eh. Yes. Nasabi ko sa church. The best profession is Christian profession. Kasi hanggang langit ito, lahat ng profession natin dito, the best profession is the Christian profession. Christian profession. Wala pong piling paghambog ang bawat isa dito. Ano palagay mo, Dr. Robert? Ikaw, professional ka eh. Everybody, lahat, walang workplace dito, walang personal dito, di ba, Dr. Robert? Tama po yun, Pastor. As you very well said, even last Sunday also, ang sabi nyo nga po is that the ecclesia is an organism. Why is it an organism? Because it is alive. And as it is alive, it has a walk, a distinct walk with purpose and direction. And yung tinuturo nyo po sa amin bilang mga workplace people ay that if the Lord has placed us in that workplace, we should have a walk of leadership. We should have a walk of intentional demonstration and display of what the Lord has done in our lives. And so meron pong bunga, merong pagsasama-sama, pagkakalapat-lapat ng pagkilos ng Panginoon sa bawat isa. And if this is seen by the world, then we have a testimony as an ecclesia. That's great. Magaling, Gabi, no? Attorney Moses. Everybody, performing, working out, and holding forth the word. Amen. Hindi ba? Alam niyo, napakaikli ng pag-uusap natin ito. Kukulang pa yung oras natin. But thank you all so much for joining us. Pastor Jojo Tuazo ng Metropolitan Bible Baptist Church doon sa Kawayan, Isabela. Pastor June Sombiluna sa Pilar, Bataan. Of course, Pastor Eman Prado sa Calabanga, sa Camarines Sur. Kilala niyo na si Pastor Bong Escala na nagbe-birthday ngayon. Kainta, and of course, Dr. Robert Manawis. O, kayong dalawa, hindi na kayo kinakailangan. Maraming po salamat. Babalik po tayo, huwag kayong aalis sa Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Erica Faith, napakaganda ng ating kakatapos ng Ecclesia Conference. No? Personally, I was blessed doon sa lectures, sa preachings, and syempre nakita ko rin yung mga organizers natin moving and doing and really helping para maging maganda yung ating conference. Ikaw personally, ano yung mga naging source of encouragement mo sa conference Yes, natin? Gabi. Actually, di ba, kahit nga parang previous itong conference talaga, narinig na natin si Bishop, yung nagpipreach about sa what really defines and makes the ecclesia. Pero actually, pag umupo ka dun sa preachings, parang everyday, parang bago yung mga natututunan mo. Pero syempre, isa din sa mga naging blessing talaga sa akin is pati yung preparation, before yung ecclesia conference na nakita ko talaga na lahat ay nag-work together. At kaya ngayong gabing ito ay kasama natin ng ilang members na involved sa preparation and in actual serving during the event. So welcome back to Lighthouse Cafe, Shairu and Des. Yan, magandang araw! Magandang araw, Edgar. Hello, Shairu. Hello, Edgar. Hello, Des, over there sa Zoom, no? Siguro a bit of introduction mo na, Shairu, starting with you. Ilang years ka na bang member ng Lighthouse? Ako po, 19 years ng member. 19 Member ng Lighthouse. So, ibig sabihin 20 years Tanda na old ka pala na siya. ngayon. 28. And about you, Des? Ako po ay going 11 years po na member sa Lighthouse. Going 11, going strong. Yes po.
Yan. So siguro konting background muna, Gabby, no, kung parang ano ba yung mga ginagawa natin na ministries dito sa Lighthouse. Okay, ministries. Siyempre, part kami ng, bukod sa show natin kasi yung Lighthouse Cafe, coffee shop siya talaga. So, kami kasama si Des, kami yung nagmamanage talaga ito every Sunday. So, siyempre, involved din kami sa Foodcom. Yan, so, yun yung involvement ko, and of course, sa music din. Sample naman. Des? Ayun. So, nasabi po ni Shairu, parte din po ako ng Lighthouse Cafe as one of the people working po sa finance. And then, parte din po tayo ng Single Working Young People Fellowship Leadership. And we also sing in the choir po. Ayan. Ayun po yung ilan sa mga ministries po natin. And of course, na-mention ni Shairu, Erica Faith, no? Yung ministry dito sa Church sa Ecclesia. When you say ministry, ito yung area of service, no? Kung saan pwede tayong makatulong, maka-edify, makapaglingkod. Ecclesia Conference, napakalaki ng inyong naging involvement sa registration, sa finance, and sa food, no? Yeah. Kung merong spiritual nourishment doon sa ating mga lecture tsaka sa mga teaching natin, meron tayong physical nourishment. So, maraming salamat, Shairu. How to be you Hindi tayo nagutom. 100 speaking on the 500 yung ginawa ni Shairu. For 3 days, 3 times, 3 days. More than 5, kasi may snacks pa, no? Ano yung paghahanda na ginawa mo, Shairu? Actually, yung Reg and Food, yan, partners talaga yan. Kasi sa Reg kami nagbe-base kung ilan yung pakakainin namin per day. So, yan, every week before the Ecclesia Conference, yan, puro kami meeting. Kasi kailangan maging updated kami. Kasi dapat, yung food na i-serve namin is, of course, syempre quality. Saan ka makakita ng conference na more than 3 times, di ba? Kayo kumakain. Kasi kailangan talaga natin siya for the conference. And syempre, yung supplies na provide natin sa kanila, kailangan cost efficient, of course. Walang sayang, walang tapon. So, yun. Yun. How about si Ate Des naman? Ano yung mga naging preparation mo naman? Sa Reg Sa Reg committee. din, no? Yes. Medyo mabigat din yun, no? Ayun, so sa registration team, start po dun, of course, yung pag-prepare ng template sa, yun nga po yung sinabi ni Shairu, no? Yung numbers po, isa rin po kasi tayo sa nag-manage ng database and registration, attendance nung Eclicon. So, yung pag-prepare po ng template na yun para makuha po natin yung estimate na number on that day. And then, isa po dun sa challenge yung preparation din is nag-provide po tayo ng mga IDs sa ating mga delegates. So, kung makikita nyo po, alam ko, pinakita po ito last week, yung itsura po ng ating ID. So, tayo rin po yung gumagawa nun. We have to filter po kung sino po yung mga delegates natin, and then ipiprint po natin yung ID nila, ika-cut, and ayun, ipiprepare po natin yon even during po ng Eclicon kasi may mga humahabol po. For the walk-ins, yes. For the walk-ins, yes. Alam ko may mga kit pa May sila. mga barcode pa yun, Barcode Gabi. pa, So unique parang barcode. so parang ano na lang, barcode na lang, alam na nila na umattend ka for that session. And yun nga yung mga kits, no, nakita natin na pinipare din nila. Yan, may mga vitamins pa. Any challenges, siyempre hindi yan maiwasan, no? Especially for a big conference na hundreds yung dumalo. Shairu, ilang beses ka umiyak? Sobrang daming challenge. Pero siguro yung pinaka-basic is yung planning, of course. Yan, sobrang dugo niyan. And yung preparation. No? Kasi sabi ko nga po, more than 500 yung pinakain natin every day for 3 days, no? And maganda doon, syempre hindi lang naman po ako yung part ng Foodcom. Marami kami. So marami tayong members sa Foodcom na may experience na. So sila yung naging guide natin sa buong conference, no? So yun, malaking bagay siya sa amin. And of course, yung distribution ng food,
very challenging yan kasi tayo lang talaga dapat kumikilos dito, no? And ang ginawa namin, in-involve namin lahat, even yung YPs, some adults, no? So, tulong-tulong yan, kaya talagang na pagtagumpayan natin yung initiative na food. Curious lang din ako, Gabi, no? Kayo ba yung talagang parang nagluto or parang nag-order ganyan? Paano nyo siya inorganize? Yes, actually, oo. Yung iba dyan, ministry na talaga ng mga members natin na nasa food business. So, yun yung ginagawa nila, mag-provide talaga ng food. And ang difference lang this time, as instructed ni Pastor, no, yung mga past conference kasi natin, tayo lang, I mean, dito lang sa lugar natin. Pero this time, sa main church. So, ito, in-involve natin lahat, no? Lahat ng lighthouses in Metro Manila. Gumamit sila ng kitchen. And lahat sila nag-prepare talaga. So, syempre, nabawasan yung load namin kasi mas marami kaming kumikilos. So, yun yung kagandahan niya. Ate Des, any challenges naman sa registration? Madugo din. Sa preparation po siguro, una-una kasi may mga trabaho po tayo. So, yung pag-manage po ng time. So, kaya malaking pagpapala din po yung mga nakasama ko. Nakasama ko po sa registration team na talaga nagbigay ng oras. Naglaan ng oras, nagpakita po ng pagpapahalaga sa ginagawa po natin na to sa Ecclesia. Kasi katulad po nung kay Shairo, kung onti lang po ang kumikilos, mahirap po talaga. Kaya yun naman po yung virtue na gusto po nating makuha from Eclicon. And ayun, aside po dun nga sa pag-manage ng time, sa preparations, ayan, di po mawawala din yung mga physical na challenges. Ayan, nagkakasakit na po yung mga tao sa pagpupuyat. Kaya ganyan po yung boses natin. Oo, kasi balita ko, Gabi, yung iba, Ate Des, parang dumating ng mga Tuesday night. No? Parang hinintay nila talaga na makarating yung mga accommodation, mga na accommodation. Yes po. Yan po, kasama po natin dyan yung mga kabataan at yung leader din po namin sa registration team na nag-overnight po talaga para po i-welcome po ating mga delegates from provinces. So, ayun po, pero napakalaking biyaya nga po kasi doon po papasok yung amidst our weaknesses ay makikita po natin, malalanasan po natin lalo kung gaano kayaman biyaya ng Panginoon. Yes, alam ko, na-mention mo rin na hindi kayo full-time staff, no, but you're working, may business kayo, and then talagang binigyan nyo lahat para makatulong din sa ating conference. So, punong-puno kayo ng pasasalamat, I'm sure. Maraming salamat sa inyong time, Shairu and Des, and of course, Erica. Alam ko si Shairu, singing chef din to eh. Sa gabi kumakanta pa yan. Pero di natin hindi discussion. Pero natin next time kasi medyo OT na gabi. Pero ayun, maraming salamat, Ate Des and Shairu. And for sure, naging blessing talaga, no? Lalo na yun nga sa ating conference na talagang naging successful. Dahil yun nga, nagtulong-tulong. At syempre dahil yun sa mayamang biyaya ng ating Panginoon. Mayamang biyaya. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating kikinig sa mga ministries. Ngayon naman po, isang silent but impactful na ministry ang ating pag-uusapan sa Health Talks. Kahapon, December 3 ay pinagdiwang ang International Day of Persons with Disabilities. Alam niyo po ba na sa Pilipinas, ang pinaka-common na disability ay vision impairment, followed by orthopedic disability at 0.93%, then by speech disability or communication disorder with around 0.63%. Ayon din sa UNICEF 2022 data, mayroong around 1.6 million ng mga Filipino children ang nakaranas ng mga disabilities. At alam mo, magandang data yan, no, Harvey? And we know na, syempre, kapag merong disability sa isang family or sa isang tahanan, ang buong pamilya ay affected, no? Lalo-lalo na sa mga disabilities with impairments of the senses. Kasi kailangan, no, syempre, matuto ng buong pamilya on how to communicate well sa kanilang mga kaanak. And so for this feature, for this episode, we are featuring our FSL interpreter for the deaf ministry in our church, of course. So excited na rin akong malaman ang mga basics ng sign language, Harvey. So welcome back po to Health Talks, Miss Daisy Koo. Welcome back po, Miss Daisy. Sige, papakilala po tayo sa ating mga viewers for tonight. Ano po bang pinagkakaabalahan ni Miss Daisy?
Bali, ako yung nag-handle ng deaf ministry natin. Ayun. Tapos, ano ba? Ayun, I'm a staff dito sa church. Nag-handle naman ako ng archives natin. So, bale, full-time din po sa ministry ng deaf ministry as well as sa archives po. Yes, full-time. Gano'ng katagal na po or gano'ng kahaba na po yung deaf ministry natin dito sa Lighthouse? I think nag-start siya 1989. So, na-save ako 1988, no? So, 1989. Yun. Pero sa pag-handle ng deaf ministry, naging serious lang ako actually 2018. Kasi yung mga nakaraan nun lang yun, tinataguan ko pa sila. Ayan. So, meron po bang, ano po yung mga pag-handle? Of course, hindi naman po sa atin, no? Hindi ganun ka, siguro accessible yung FSL or Filipino Sign Language. So, paano po kayo nag-prepare for this ministry or to join this ministry? Yan. So, nung nag-start tayo dito, self-taught lang ako. No? Binigyan lang ako ng book ng deaf, tapos nag-aral lang ako. Kasama ko si Ronald Celestino ng that time. So, pero nung eventually parang ayaw ko nang i-handle, iniwan ko na. Tapos marami namang sumalo. Pero hanggang sa nawala na rin talaga sila. So talagang sa akin binibigay. Tapos hindi ako confident. So naisip ko talaga, I have to study. So alam ko naman na merong offer sa CSP, sa St. Benilde. Tapos, so nag-try ako doon. So hanggang level 1, level 2 lang. Hanggang level 3 yun eh. Inabutan kami ng lockdown. So, hindi natapos. Pero nung nalaman ko meron ng online class, yung PRID, yung Philippine Registry of Interpreters for the Deaf, na dahil sa pandemic, nag-start sila mag-online. Doon nag-enroll ako. So, nag-start ako last year, January, and then na-register na ako last July, itong 2020. Wow, congratulations. So, meron din po pala talaga siyang registration or parang licensure po ba siya? Ano siya? May levels eh. Registered, bali nasa database kami nung PRID. So, they can call us anytime na mag-interpret kung kailangan saan dapat. Wow! Pero balikan po natin yung levels kasi nabanggit niyo po Tito Ninong Miss Daisy na may level 1, level 2. So, parang ano po ba yung mga stages or levels po? Bali pwede lang ako mag-share tungkol sa PRID, no. So, meron siyang basic, so basic 'yun, no. Tapos sunod ng intermediate, more on, natutunan namin doon more on storytelling. Tapos level 1 naman is education. So doon natutunan natin mga subjects, mga computer languages, may mga ganun din. Tapos level 2, religion and performing arts. So doon tinuturuan kami ng, parang hindi ko dapat sinasign siya word per word eh. Diba? So kailangan i-grasp mo na yung meaning, saka mo siya Tapos level 3, yun nga yung medical and legal. So sa medical, yun, di ba nagamit na namin sa medical mission, sa CWAP natin dito, nag-interpret din kami. Tapos sa legal naman, yun nga, sa court, pwede na rin kaming mag-interpret doon. O kaya sa mga news. Yun. Tapos yung last level is level 4, practicum. Yan na yung kakausapin na namin yung mga deaf. O kaya, pag may deaf dito, i-interpret namin yung sinasabi nila. Ganun yun. Which yun po yung natapos na pong level po niya. So, practical. So, kung nakikita po natin ibang photos, yan po yung every Sunday coming together po natin. No? So, ano po ba yung mga challenges na encounter po niya, say for example po, nung nandito na po, kapag nagsasign po kayo every Sunday coming together? Pinaka-challenge natin dyan yung mga deaf mismo kasi imagine na lang yung wala kayong naririnig, di ba? Tayo mga hearing, pag wala tayong narinig, inaantok tayo eh. Paano pa sila, di ba? So talagang challenge din sa kanila na makakinig sa'yo. So kaming mga interpreters, ginagawa namin yung best namin, yung mga mukha namin, naging comical na talaga. So kailangan very alert din kaming mag-sign para makuha rin namin yung attention nila. Galing yan kasi even yung choir songs, of course, no? Siyempre, hindi naman yun napapakinggan ng ating mga deaf, kasama po sa deaf ministry. Pero nakita natin yung emotions ni... Talagang napakonvey din. Even yung mga offertory songs. Oo, yung ganun nga. Kahit intro pa lang, di ba? Kaya kunyari, pag iba meron kayong mga malakas, meron kayong mahina. So, kailangan, pag sign din nun, kailangan pakita mo rin na malakas. Tapos pag mahina. So, parang in a way, parang conducting din po siya, no? Doon mo makikita doon sa laki ng gesture. Tama po ba? So,
Talagang papakita mo talaga yung expression, ganyan. So even sa deaf po, no, na-appreciate nila yung dynamics ng music. Yes, oo. Yeah. So, ibig sabihin, hindi po talaga siya biro, no? Oo. Opo. Kasi ang kailangan din dyan, practice, no? Ipa-practice mo yung mga words. Kasi hindi mo na maalam kung anong, lalo na sa preachings, di ba? Hindi mo na maalam anong mga words na gagamitin ni pastor. Yes. Tapos yung, kailangan mo rin makipag-usap sa deaf kasi hindi naman pwedeng ikaw lang yung sign Parang one ng way lang sign. din po Oo. So, dapat two-way. Miss Daisy, nabanggit niyo po kanina yung school or probably organization po where you enrolled. Meron pa po bang ibang mga available schools para dun sa mga interested naman po Yeah, for actually, this? yun nga, yung PRID, meron, CSB, saka yung Philippine School for the Deaf sa Pasay. So, marami tayong platform na pwedeng, meron din sa may Cavinti, yun yung sa may-ari ng Happy. Yun. So, maraming actually na school na for the deaf. Lalo na pag sa DepEd naman, free na yun. Yun. Yung kagaya sa Lagro Elementary School. Shoutout lang ako sa classmates ko, mga Voltes 5 classmates ko, si Ma'am Gay, si Ma'am Aimee, si Ma'am Winnie at si Sir Cedric. Hello. Nanonood sila. At saka si Ma'am Pinky kung nanonood. Hello po, Ma'am Pinky. Siya naman yung sa PRID. Hello po. Shoutout tayo. Kanina may nabanggit po si Antoinette that you are using FSL or Filipino Sign Language. Yes. Meron pa po ba tayong ibang kumbaga language sa definitely that we use? Wala, hindi na dapat because mayroon na tayong law, yung RA 11106. C9 ng ating dating president na si President Duterte. So yun na yung kailangan namin gamitin for as we interpret sa lahat ng events na mangyayari. Ano po yung na-sign in? What's the standard language po? FSL po. FSL, Filipino Sign Language, as the national sign for the deaf. Yun. Napakaikli ng oras, Oo no? nga. Pero nakakatuwa, it's such a blessing. Pero, syempre, nabanggit niyo po kanina, ano yung mga isang challenge. So, ano naman po siguro as we end this segment, no? Ano po yung isang, siguro, pagpapala na kayo po ay involved dito sa deaf ministry and so you can also encourage others po to be part of this ministry. Ayan, okay. So, sa mga gusto pong mag-serve, no? Sa ating mga deaf na mga kapatid, ganyan. We need more, gawin nyo lang, no? Kasi syempre nakakatakot naman po talaga. Pero gawin nyo lang. Ganon din naman po yung nangyari sa akin. Talagang sa takot, hindi ko talaga ginagawa. Pero talagang, I believe, Panginoon na talaga yung nag-offer nito sa akin. So, hindi ko talaga siya matalikuran. So, the more you practice naman, yung skills mo talaga maho-hone. So, hindi ko rin talaga na-expect na ganito na ako ngayon na I can really talk to the deaf, pinapagalitan ko rin sila, nagjo-joke din po kami. So, ganun lang. And yung pinaka-blessing po dito is, yung nagiging blessing ka rin sa kanila na kailangan nila ng boses, kailangan nila ng may naririnig, and tayo po yung magiging instrument, ikaw po yung magiging instrument. So, if you have that burden, jump. Amen. Maraming salamat po ulit, Miss Daisy. And of course, sa lahat pa po ng part ng ating deaf ministry. And now, let's listen to Bishop in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayong bigyang daan sa ating mga buhay, ang mga pinagkikwentuhan po natin. Now, ang pinaka-main topic po natin dito tungkol sa church or the ecclesia. What is it really? In Ephesians chapter 2 and verses 21 to 22, dalawang talata po ito, dalawang sets, ay ganito ang sinasabi ni Apostle Paul as he writes to the church in Ephesus. In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Now, some things that we will find here na dapat po ang mag-exist sa isang church or ecclesia. Para sa mga iba, ang tawag nila ay local church. Ano po? But, ang description po rito, an ecclesia should be a building fitly framed together. Gusali. Pero hindi po gusaling pisikal.
ang mga miyembro po ng gusaling ito o mga bahagi ay mga buhay, mga tao. Ano po? Mga tao nakakilala kay Kristo at may pagsunod sa Kanya. At ang sinasabi, ito talaga ang lumalago, growing into a holy temple in the Lord. And then, yung verse 22, it speaks of who actually would be that building. Ang sabi dito ye also are builded together. Yung mga tao, yung mga mananampalataya, ang siyang built together. And then they are built together for a dwelling place of God through the Spirit. So, yun po ang pinaka-essence, ang pinaka-definition of what a church is. And then, later on, doon sa Ephesians chapter 4 and verses 15 to 16, ito naman po ang sinasabi ulit ni Paul. But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Medyo sa King James po kasi medyo parang mahirap intindihin. But let's look into some terms here that's being used. Una, speaking the truth in love. Ang eklesiya po ay mayroong mensahe. Ano po? Ito'y pagkilos ng mga members upang makapag-deliver ng mensahe, ng message. So essentially, ang church po ang talagang nagbe-bear ng message ng ating Panginoon. Hindi lang po isang tao. Ano po? Everybody speaking. Sa mga kaibigan, sa mga kaanak, sa community, ano po? And then, as they do this, they grow up into Him in all things. Hindi po growing up in each other, but growing up in Christ. And that in all things. Sa kanyang kalooban, sa kanyang nais na mangyari, because He is the head. Jesus is. Ang sabi rito, which is the head, even Christ. And then, from whom? From Christ. Ang sinasabi, the whole body fitly joined together. Kaya po pala ang eklesiya o church ay hindi po maaring hiwa-hiwalay. Ano po? Kinakailangan, oh yes, meron mga organizations for young people, for adults, ano po, at kung ano-ano pa, mga groups. But then, they should be able to come together. Ano po? Join together. And even, ang sabi, compacted by that which every joint supplieth. Ang bawat miyembro ay may pagkakabahabahagi at nagsusupply sa bawat isa ng kalakasan. Ano po? Comfort. Pag may minister. Ano po? And that according to the working, effective working of every part according to the measure given by God. Yan po ang kabuuan ng eklesiya. Kaya ang buong church ay may pagkilos ng lahat ng mga members. Ang lahat ay kumikilos. Ang buong church, lahat po ng mga members ay isa lang ang ministry. At ang bawat isa ay naroon sa mga iba't ibang ministries na pinag-isa. Sana po ay naging kapaki-pakinabang ang ating usapin sa ating Lighthouse Cafe. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At yan, narito na naman po tayo upang sabihin napakabilis ng ating oras sa ating live broadcast. Ano po? But thank you all for joining us today sa ating mga pinag-usapan tungkol sa gawain ng Panginoon, the church or the ecclesia. Po yan, Bishop, at pagkilos, yan po yung nakita natin. Yes. Salamat po sa lahat ng ating mga naging guests at sa naging extension ng ating Ecclesia Conference. Thank you po. And you can watch body play of our episodes sa ating Facebook and YouTube channels ng Lighthouse BBC at Great Commission TV. So make sure you like and subscribe dito po sa ating mga channels. And download our Lighthouse Spectrum app. Marami pong features ang ating app. Mayroong video content, insights, ebooks, and of course, ang episodes po ng ating Lighthouse Cafe. Download it now. Libre po yan sa App Store. And so join us again on Monday next week, same time, 8:30 p.m. for another live broadcast ng ating Lighthouse Cafe. Where good talks happen.